Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Gimbal, at sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Alam ko po na hindi lahat ng inaanak ay marunong magpasalamat o tumanggap ng pagmamahal. Minsan, may ilan na parang madugas na inaanak na walang respeto, walang utang na loob, at palaging pasakit ang iniiwan. Ako po si Victor. At ito ang kwento ko tungkol sa inaanak kong si Angel. Tinuring namin siyang anak kahit inaanak lang namin siya. Dati masayahin at maaasahan siya. Pero nagbago siya nang hindi namin inaasahan. May dumating na sumpa sa buhay namin, Sir Gimbal, na isang madalim na puwersa na nilamon ang buong pamilya namin. Kung gusto ninyong marinig kung paano namin hinarap ang madulas na landas na iyon, at kung paano siya nilamon ng dilim bago kami muling nagkaisa, samahan niyo po ako sa kwento na ito para malaman kung sino ang totoong may sala at totoong biktima, Sir Gimbal. May asawa po ako, Sir Gimbal, at tawagin niyo na lamang siyang Christine. Napakabait, napakaganda, at napakaasikaso niya sa lahat, Sir Gimbal. Ang pinaka nagustuhan ko sa kanya ay ang sobrang maawain. Yung tipong kahit hindi niya kadugo ay tutulungan niya pa rin. Wala po kasi kaming anak ni Christine dahil isa sa amin ay hindi magkakaanak. Pero naniniwala ako na darating din ang araw na magkakaroon kami ng masayang pamilya. Noong 2001, nanganak na naman ang kumare ng aking asawa. Kaya lumapit siya sa bahay para umutang ng pambili ng gatas at iba pang kailangan para sa baby. Binigyan kaagad ni Christine ng pera kaya laking tuwa ng kumare niya. "Salamat, kumare. Palagi kang nandyan sa lahat. Dahil dyan, ikaw ang pinakaunang ililista ko na ninang." "Oo naman, kumare. Kaibigan tayo since elementary. Kaya sino ba ang magtutulungan? Kundi tayo-tayo rin. Inaanak ko yan, ha?" Lumapit si Christine, Sir Gimbal, kay kumare at hinawakan ng bata. "Ang swerte mo, kumare. Kasi nakalimang anak ka na pero kami ni Victor kahit isa, wala pa. Hindi kami mabiyayaan." Noong narinig ko yon, Sir Gimbal, kita ko sa mukha niya ang lungkot. Lumapit ako at bumulong sa kanya. "Mahal, hindi naman tayo nagmamadali. Naniniwala akong may tamang oras para tayo naman ang bigyan. Kung hindi ngayon, baka sa susunod na buwan o araw. May tamang panahon para dyan, mahal. Kaya huwag ka nang malungkot, ha?" "Hay nako, ang sweet nyo naman. Nakakainggit. Sige na, Mars, aalis na muna ako." Alam kong may kaunting inggit sa puso ni Christine, na kahit nasa kanya na ang lahat, nakuha na niya lahat ng gusto niya. Pero ang pangarap pa rin niya ay magkaroon ng sariling anak. Hanggang sa nabalitaan naming nagkasakit ang anak ng kumari niya, ang bunso niyang si Angel. Pabalik-balik sila sa ospital at pabalik-balik din dito sa bahay para umutang, Sir Gimbal. Hindi kami nagreklamo kahit wala pang nababayaran ni isang piso dahil sabi nga ni Christine, para naman yun sa inaanak niya. Noong bininyagan si Angel, kami ang sumagot sa lahat. Kita ko kay Christine ang tuwa at walang pag-aalinlangan sa pagtulong. Hanggang sa nag-6 na taong gulang na si Angel, halos araw-araw nasa bahay namin siya. Minsan pagkagaling sa pagkikipaglaro sa mga kapwa bata rin niya ay hindi muna siya umuwi sa kanila, Sir Gimbal, kundi diretso siya sa amin kahit hindi nagpapaalam sa mga magulang niya. Naging parang routine niya na yon na uupo sa may kusina, tatanggalin ng tsinelas at maghihintay kay Christine na maghain ng pagkain. "Kumain ka muna, Angel. May tinola tayo ngayon." Kumakain siya na para bang matagal nang hindi nakakakain ng mainit na ulam. Sa una, Sir Gimbal, tuwang-tuwa kami at pakiramdam namin may anak na rin kami kahit paano. Isang araw, Sir Gimbal, nalaman ko naman na nag-aaway na naman ang mga magulang ni Angel. Sa totoo lang, hindi na ako nagugulat sa balitang iyon. Paulit-ulit na lang kasi ng mga sigawan, kalabugan ng gamit, at minsan pa'y
may halong mura na maririnig mula sa kabilang kanto. Sa isip-isip ko, paano na lang si Angel? Bata pa siya, pero araw-araw parang gera ang tahanan niya. Kaya nung araw na yon ay nandito uli nag-stay si Angel. "Hello po Ninang at Ninong, pwede po ba dito muna ako? Ayoko po umuwi. Palagi na lang pong nag-aaway si Mama at Papa." "Oo naman, welcome na welcome ka dito. Anak na nga ang turing ko sa'yo. Tignan mo yung pangalan mo. Alam mo bang kung sinong nagbigay sa'yo ng name mo?" "Sino po Ninang?" "Ako, kasi noong unang hawak ko sa'yo, hindi ka umiyak. Napakaganda mong bata. Mana ka sa'kin kaya Angel ang name mo. Kasi parang anghel ang ganda mo, anak." "Talaga po ba Ninang? Pwede po kayo na lang po ang maging mami at daddy ko. Wala naman po kayong anak. Kaya ako na lang po." Pero bago pa makasagot si Christine, may kumatok at pumasok sa loob ang kumari ni Christine. "Anak, uwi na tayo at maggagabihan na. Pasensya ka na kumari at kumpare ha. Palaging nandito si Angel." Okay lang naman. Nag-i-enjoy naman ang bata dito at masaya ang asawa ko kaya masaya na rin ako." "Tama ka mahal. Masayang masaya ako. Welcome na welcome naman kayo dito kumare." Habang lumalaki si Angel at nagkaanak pa ulit ang kumari ng kambal, mas lalo silang nahirapan sa buhay. Hindi na nila napag-aral ang mga anak nila. Kaya napagpasyahan namin ni Christina pag-aralin si Angel. Sir Gimbal, alam mo yung pakaramdam na parang wala ka namang obligasyon, pero kusa mong gustong tumulong. Ganon ang nararamdaman namin noon. Bata pa si Angel, mga 5 taon pa lang, pero halata mo na mahirap talaga ang kalagayan nila. Madalas marumi ang damit, minsan pa nga wala talagang tsinelas. Kapag dumadalaw sila sa amin, si Angel ang laging nakatingin sa mga pagkain sa mesa. At hindi dahil matakaw, kundi halatang bihira lang siya makakain ng maayos. Kaya noong isang beses na nagkukwentuhan kami ni Christine habang naghuhugas siya ng pinggan, nasabi ko, "Kung gusto mo, tayo na talagang magpaaral kay Angel. Sayang matalino yung bata." Nagkatinginan kami at pareho naming alam na tama yung plano. Kinausap namin ang kumari at kumpare ko. At doon ko unang nakita ang lungkot sa mukha nila. Wala na raw silang kakayahan na pati baon, hirap na. Pumayag naman sila Sir Gimbal at parang nabunutan ng tinik si Christine. Mula noon, sa amin na halos nakadepende si Angel. Makailang linggo bago magsimula ang pasukan, nagsama kami ni Christine sa palengke at sa mall para kumpletuhin ang gamit ni Angel. Binilhan namin siya ng bag na may paborito niyang cartoon character. Bagong sapatos na puti na halos ayaw pa niyang suotin sa sobrang kinis. At mga damit na pang-eskwela na bago at maayos. Hindi lang iyon Sir Gimbal, kundi binilhan ko rin siya ng laruan at libro para hindi lang puro aral ang iniisip niya. Naalala ko pa Sir Gimbal, yung araw na iniabot namin sa kanya ang lahat ng gamit. Nakaupo siya sa sala, nakangiti ng todo na parang hindi makapaniwala. "Salamat po Ninong, salamat po Ninang." Tapos yumakap siya sa amin Sir Gimbal. Simula noon, sa private school na maganda ko siya pinag-enroll. Alam ko kasi, malaking tulong sa bata yung ma-expose sa mas maayos na environment. At hindi lang sa material na bagay, ay binigyan din namin siya ng oras. Kapag may homework, si Christine ang tumutulong sa kanya. Ako naman, ako ang nagdadala sa kanya sa school at sumusundo kapag wala akong trabaho. Unang taon niya, sobrang proud ako. Halos lahat ng grading period, may award siya. Lagi siyang masipag mag-aral at masunurin sa bahay. Kapag kumakain kami, nauuna siyang magdasal. Kapag may bisita, marunong siyang bumati.
Minsan pa nga, mas maayos pa ang ugali niya kaysa sa ibang batang pinalaki sa maginhawang buhay. Kapag weekend, dinadala namin siya sa park o sa simbahan. May mga gabing nanonood lang kami ng TV sa sala habang kumakain ng popcorn. Halos wala kaming nakikitang problema noon. Kung may tampuhan man, mabilis niyang babawiin at magsusori agad. Tapos yayakapin kami. Kung tutuusin, Sir Gimbal, sa loob-loob ko, hindi ko na siya tinitignan bilang inaanak lang. Para ko na rin siyang anak at sa tingin ko, ganoon din ang nararamdaman ni Christine. Kaya sabi namin kay Angel na mami at daddy na lang ang itawag niya sa amin, hindi na ninang at ninong. Pero doon na nga nagsimula ang kakaibang mga pangyayari. Hindi ko alam kung kailang eksaktong nagbago. Pero ilang buwan bago magsimula ulit ang pasukan, may mga maliliit akong napansin. Hindi ko binigyan ng masyadong pansin. Simula bata pa lang si Angel, may napapansin na ako sa ugali niya, Sir Gimbal. Hindi siya katulad ng ibang bata na madaling makisama o mabilis ngumiti. Tahimik siya sa umpisa, pero kapag may ayaw siya, diretso niyang sasabihin. O minsan, gagawin kahit makasakit ng iba. Naalala ko pa noong grade 4 siya. May isang pagkakataon na nagreklamo ang advisor niya na sinabihan daw ni Angel ang kaklase niya na pangit at hindi bagay sa iyo yan. Dahil lang sa lumang sapatos. Siyempre, kinausap namin ni Christine pero parang wala lang sa kanya. Sagot pa niya noon, totoo naman, Daddy. Bakit ko pa itatago? Noon pa man, alam kong may kakaiba. Pero bilang magulang, iniisip ko na baka pace lang niya, Sir Gimbal. Na baka dahil bata pa siya at hindi pa marunong magtimpi. Kaya tinuruan ko siyang magsorry. Pero minsan, mas mabilis pa siyang ngumiti kaysa magsabi ng patawad. Hanggang dumating yung isang insidente sa school, bago siya mag-high school. Nasa trabaho ko noon nang tawagan ako ng principal. Seryoso ang tono kaya nagmadali ako. Pagdating ko sa opisina ng principal, nandun na si Christine, mukhang nag-aalala. Kayo po ba ang parents ni Angel? May kailangan po kayong malaman, Sir and Ma'am. Si Angel po, tinusok ng lapis ang kanyang katabi. Parang nanlamig ang kamay ko, Sir Gimbal. Hindi ko alam kung anong mas nakakapagtaka. Yung ginawa niya o yung pagkakasabi ng principal na walang halong duda. Paglingon ko, nakita ko ang kaklase niya. Umiiyak ng tuloy-tuloy habang hawak ang kamay na tinusok. May bahid ng dugo sa tissue. Napatingin ako kay Angel na kalma lang siya. Parang walang nangyari. Angel, bakit mo yun ginawa? Anong kasalanan niya para tusukin mo siya ng lapis? Daddy, ayoko po nang may kapareho ng bag. Nagalit ako sa kanya kasi ilang araw ko na sinabi na palitan niya na ang bag niya pero ayaw niya. Buti nga sa kanya. Para akong napako sa kinakatayuan ko, Sir Gimbal. At hindi ko alam kung matatawa ako sa kababawan ng dahilan o matatakot sa lamig ng boses niya. Anak, masama yun. Hindi ka ba masaya at may kapareha ka ng bag? Ayoko, Mami. Mahirap lang siya pero may ganun siyang bag katulad ko. Bakit kasi siya nandito sa school na to? Bilhan mo na lang ako ng new bag, Mami. Pag uwi namin, hindi ko na pinalampas. Kinausap ko siya ng masinsinan at pinalo ko pa ng stick sa kamay. Umaasa ako na matatauhan. Pero ang mas ikinabahala ko, Sir Gimbal, hindi siya umiyak. Hindi siya nagpakita ng pagsisisi na para bang hindi niya nakikita na may mali sa ginagawa niya. At doon ko unti-unting nare-realize na habang lumalaki siya, mas lalo siyang nagiging malamig. Parang wala siyang empathy, Sir Gimbal, at walang pakialam kung sino ang masaktan. Basta makuha niya ang gusto niya. Pagpasok ni Angel sa high school,
Napansin ko agad na mas lumaki ang pangangailangan niya sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Noon, tuwang-tuwa lang siya kapag nabibilhan namin ng bagong sapatos o bag tuwing pasukan. Pero ngayon, Sir Gimbal, iba na. Parang may hinahabol siyang imahe na gusto niyang ipakita sa ibang tao. Nagsimula siya sa simpleng mga gamit na case, notebook na imported daw, mga pen na halos triple ang presyo kaysa sa ordinaryo. Sabi ko, baka naman gusto lang niyang mag-stand out sa school. Pero kalaunan, pati mamahaling damit, sapatos at gadget na hindi naman kailangan, umu-order na rin siya online. Araw-araw may kumakatok na rider sa gate. Minsan 3 o 4 pa sa isang araw na kahit anong payo namin ni Christine, parang hindi niya pinapansin. Alam mo namang mahirap kumita ng pera, tapos order ka ng order kahit hindi mo kailangan. Sana matuto ka ring magtipid, lalo na't wala kaming trabaho ngayon ng mama mo dahil sa bagyo. Kayo na ang mami at daddy ko, kaya lahat ng gusto ko, ibibigay nyo, di ba? Napahinto ako, Sir Gimbal, na parang bigla akong binuhusan ng malamig na tubig. Sa tono ng boses niya, para bang obligasyon pa naming sundin lahat ng gusto niya. Hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa posisyon namin bilang magulang niya. Kung kailangan mo talaga, kaya naming ibigay. Pero yung mga binibili mo, meron ka na niyan, bumili ka pa ulit. Hindi siya sumagot. Nilingon lang ako, Sir Gimbal. Tapos umakyat ng kwarto. At doon na nagsimula yung mas malalang yugto. Hindi na lang siya basta-basta nag-order, kundi bumabarkada na rin siya. Noong una, sabi niya study group daw. Pero may ilang kapitbahay na nagsabi sa amin na nakita raw nila si Angel sa kanto, umiinom kasama ang barkada. Noong una, ayaw pa naming maniwala, Sir Gimbal. Hanggang sa isang gabi, dumating siya, lasing na lasing. Anak, kanina pa kami naghihintay dito sa bahay. Bakit ngayon ka lang? Bakit lasing na lasing ka, Angel? Hindi siya sumagot. Yumuko lang. Pero imbis na mahiya, tinignan kami ng masama at dumiretso sa kwarto. Hinawakan ko ang braso niya. Kinakausap ka ng mama mo kaya sagutin mo siya. Ano bang problema niyo, Daddy? Pagod ako. Kailangan kong magpahinga. Huwag niyo na akong hintayin at may susi naman ako, diba? Doon na pumutok ang pasensya ko at kinuha ko agad ang susi mula sa kamay niya, Sir Gimbal. Wala ka ng karapatang humawak ng susi. Simula bukas, kung wala ka pa ng 7 PM, hindi ka na makakapasok. Okay, fine. Hinahamon mo ko, Daddy. May iba pa akong pamilya na matitirahan. Tunay na pamilya ko. Kayo, inampun nyo lang ako. Inaanak nyo lang ako, hindi anak. Para akong sinaksak sa dibdib sa narinig ko. Ilang taon naming pinaghirapan na alagaan at palakihin siya. Tapos ganun niya lang babaliwalain. Gusto mong umalis? Umalis ka. Bumalik ka sa totoo mong pamilya. Lumaki kang bastos at walang respeto sa asawa ko. Mahal, tama na. Kumalma ka at ikaw, Angel, ay matulog ka na. Bukas mag-uusap tayo. Ano ba talaga nangyayari sa'yo, anak? Ayoko na. Bukas aalis na ako sa bahay na to. Hindi ko yun masyadong sineryoso ng gabing iyon. Akala ko lang banta lang ng bata. Pero kinaumagahan, nadatnan ko si Christine. Umiiyak sa sala. Mahal, alam kong pinaghirapan natin yung perang yun. Samahan mo ako sa police station. Huwag ka nang umiyak. Ano? Yung savings natin sa alkansya, nawawala? Mahal, wala na rin si Angel. Lumayas na siya. Nanlamig ako, Sir Gimbal. Wala siya sa bahay. Hindi siya pumasok. Kung lumayas siya, mahal siyang kumuha nun. Huwag ka magbibintang agad. Hindi porket wala siya dito, siya na ang kumuha. Pero sa isip ko, Sir Gimbal, parang alam ko na. Imbis na mag-report sa pulis,
nagpasya kaming pumunta sa bahay ng kumare ni Christine na pamilya ni Angel. Pagdating namin doon, unang beses ko silang nakitang nabuo. Tahimik silang lahat. Nakaupo lang sa lumang sopa, nakatitig sa amin. Walang ngiti, walang tanong, walang emosyon sa muka. Parang may bigat sa hangin na hindi ko maipaliwanag. At sa gitna ng katahimikan na yon, naisip ko, baka nga bumalik na si Angel dito at baka hindi na namin siya mababalik pa. Nang tanungin namin si Angel, unay itinanggi niya. Pinipilit niyang walang alam, pero halata sa boses at galaw niya na may tinatago siya. Hindi makatingin sa amin ng diretsyo, panay ang hawak sa laylayan ng kanyang t-shirt at nanginginig ang kanyang boses. Pero sa huli, bumigay din siya. Umiiyak siya at umami na kinuha niya ang pera na hindi para sa sarili, kundi para pambayad sa utang ng kanyang mga magulang. Sabi niya, ilang gabi na raw siyang hindi mapakali. Naririnig daw niya ang mga magulang niyang nag-aaway, nagbabatuhan ng gamit, at sinisisi ang isa't isa sa laki ng pagkakautang. Sa isip niya, kung may maibibigay siyang pera, baka tumigil na ang sigawan sa bahay nila. Habang nagkukwento siya, Sir Gimbal, napansin ko ang pasa sa kanyang braso. Tinakpan niya ito agad nang makita kong nakatingin ako. Hindi na ako nagtanong, pero malinaw sa akin na hindi lang utang ang problema sa pamilya niya. Pagka-uwi namin, Sir Gimbal, gabi na. Tahimik ang buong paligid, pero mabigat ang hangin. Habang nakahiga ako, pakiramdam ko may nakamasid sa akin. Dahan-dahan kong inikot ang mata ko at sa sulok ng kurtina, Sir Gimbal, may anino. Malabo sa dilim, pero malinaw ang hugis. Si Angel. Nakangiti siya pero hindi iyon ngiti ng inosenteng bata, kundi ngiti ng parang may alam siyang hindi ko dapat malaman. Parang sinasabi ng ngiting yun na may kapalit ang pagtulong namin. Kinabukasan, kinausap ko siya ng maayos. Sinabi ko na mali pa rin ang ginawa niya, kahit mabigat pa ang dahilan. Tumango siya, pero ramdam kong hindi niya lubos na iintindihan. O baka hindi niya lang pinapahalata ang totoong nasa isip niya. Aaminin ko, Sir Gimbal, pinag-usapan naming mag-asawa kung dapat ba naming ibalik siya sa mga magulang niya. Pero naalala ko yung gabi kung saan humingi siya ng baso ng tubig at halos ayaw nang bumalik sa kwarto dahil takot daw siya sa madilim. Baka nga mas ligtas siya dito. Sorry, Daddy at Mommy. Alam kong masama ang kumuha ng hindi sa akin, pero wala na kasing ibang paraan kung paano nila mababayaran ang utang nila. Niyakap niya kami, Sir Gimbal, at si Christine, kahit galit pa rin sa loob-loob, ay dali-dali niya itong pinatawad. Hindi ko na po uulitin. Sana bigyan niyo pa po ako ng pagkakataon para bumalik sa bahay. Hindi ko alam kung awa o takot ang dahilan kung bakit pumayag kami. Pero sa loob-loob ko, may kutob akong may susunod pang mangyayari. Kaya bumalik ulit si Angel sa bahay, Sir Gimbal. Sa unang mga linggo, ibang-iba siya sa dating Angel na nakilala namin. Maaga siyang gumigising, mag-aayos ng kama, at minsan pa nga'y nauuna pang mag-init ng tubig para may mainom kaming kape pagkagising. Minsan, uuwi ako galing trabaho at makikita ko siyang nakaupo sa sala. Tinatahi ang mga punit na damit ni Christine. Tapos, ngingitian lang ako at sasabihin, para hindi na kayo gumastos, Daddy. Lalo kong nakita yung pagiging maaalalahanin niya. Kapag may bisita, siya ang unang nag-aabot ng inumin. Siya rin ang nagliligpit ng pinagkainan kahit wala kaming sinasabi. Minsan nga, Sir Gimbal, galing siya sa paaralan. Pero imbis na magpahinga, diretso naghugas ng pinggan at nagwalis ng bakuran.
Buti na lang nandito si Angel. Gumagaan kahit papano yung gawaing bahay. Kaya kahit mahirap kami sa gastusin, sa baon ni Angel, lalo na't ang laki na ng hinihingi niyang pera sa eskwela, uniforme at kung ano-ano pa. At hindi namin alintana yon. Ang mahalaga, nakikita naming maayos ang bata at may paggalang sa amin. Pero Sir Gimbal, hindi ko alam kung anong nangyari. Parang may biglang nag-click na switch sa loob niya. Minsan, maaga siyang gumigising para ipagluto kami ng almusal. Pero isang umaga, "Ano ba to, anak? Bakit iba ang lasa nito?" Nang tinikman ko, kakaiba ang timpla, lasang mapait. Parang may halong panis na mantika at amoy kalawang. Bigla akong nasuka. Napakunot ang noo niya. Tumayo ng biglaan at pumasok sa kwarto nang hindi nagsasalita. Nang umalis siya, agad siyang sinundan ni Christine. Ako naman, naiwan sa hapag. Hawak ang baso ng tubig habang sinusubukang alisin sa bibig ko ang lasa, Sir Gimbal. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang. Pero parang may kakaibang amoy ang hangin galing sa kusina na parang dugo na natuyo. Habang tumatagal, mas palala pa ng palala ang nangyayari sa bahay, Sir Gimbal. Hindi na lang basta pagkain ang nawawala, kundi mga gamit sa sala. Ilang damit ni Christine at pati mga alahas na tinatago niya sa loob ng aparador ay isa-isang naglalaho. Noong una, akala namin baka napapabayaan lang at nalilipat sa ibang lugar. Pero nang mawala ang kwintas na galing pa sa nanay ni Christine, doon ako nakasiguro, may kumukuha. At sa loob ng bahay, iisa lang ang pwedeng gumawa noon. Walang iba kung hindi si Angel. May record na siya noon. Yung insidente ng alakansya na hindi ko makalimutan kung paano siya umami noon. At kung gaano ka matter of fact ang tono niya na para bang hindi mali ang ginawa niya dahil para raw sa magulang niya. Kaya nung sumunod na may nawala, malinaw sa isip ko kung sino ang may gawa. Kinausap namin siya isang gabi habang kumakain. "Angel, may mga nawawala na naman dito sa bahay. Alam mo naman siguro kung ano ang tinutukoy ko." Napatingin siya sa akin, diretso sa mata, walang pag-aalangan. Bakit ako agad ang pinaghihinalaan? Wala naman akong ginagawa ah. Lagi niyo na lang akong ganyan tinitignan." Magsasalita na sana ako, pero si Christine, imbis na sumang-ayon sa akin, biglang niyakap si Angel. "Sorry anak kung nasasaktan ka sa mga hinala namin. Alam namin na nagbago ka na." Napatigil ako. Napatingin ako kay Angel at sa mismong sandaling iyon, may ngiti siyang pinakawala at hindi yun ngiti ng pasasalamat, kundi ngiti ng isang taong nakakaalam na panalo siya. At Sir Gimbal, hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba sa ngiting yon. Pamilyar, pero hindi galing sa isang bata. Alam kong siya talaga ang kumuha ng mga nawawala. Kinabukasan, habang nagluluto si Christine ng tanghalian, nakita ko si Angel sa sala, naglalaro ng cellphone. Nilapitan ko siya, Sir Gimbal, at tinapik sa balikat. "Angel, kung may problema ka, pwede mo namang sabihin sa akin. Alam kong ikaw ang kumuha noon. Aminin mo na lang at hindi ako magagalit sa'yo." Umangat ang tingin niya, may halong iritasyon. "Ha? Hindi po ako, Daddy. Bakit po kayo nagbibintang?" Doon ko siya ni-reverse. Ginamit ko ang taktika ng mga pulis na parang nakita mo na mismo para umamin na lang siya, Sir Gimbal. "Mismong dalawang mata ko ang nakakita sa'yo na kinukuha mo yun. Kaya ibalik mo na lang at mag-sorry ka na lang." Tumahimik siya ng mga ilang segundo. Tapos ngumisi sa akin, Sir Gimbal. Ano naman kung ako ang kumuha, Daddy? Hindi na pala kita ituturing na Daddy. Kasi hindi naman ikaw ang totoo kong Daddy eh. Ninong lang kita.
Sir Gimbal, hindi iyon basta pangungutya. Habang sinasabi niya yon, nag-iba ang mukha niya. Para bang tumanda ng ilang taon sa isang igla. Nawala ang inosenteng tingin sa mata niya, Sir Gimbal. Kaya napalitan ng malamig na titig na walang pakialam. Di ba po bahay ko na to? So dapat may karapatan ako dito sa bahay kasi parte na ako ng pamilya nyo. Ipagdadamot mo pa ba? Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nasampal ko siya. Hindi malakas, pero sapat na para mabigla ang isang normal na bata. Pero imbis na umiyak o tumakbo, ngumisi lang ulit siya. Parang tinatandaan ang ginawa ko para magamit laban sa akin. Tumayo siya at dumiretso kay Christine na abala sa kusina. Mami, si Daddy sinampal ako. Agad lumapit si Christine kay Angel. Ano bang ginagawa mo, Victor? Bakit mo sinasaktan ng bata, mahal? Mami, pinagbibintangan niya pa rin po ako. Hindi ba pwedeng ako nga yung kumuha nun dati pero nagbago na po ako ngayon? Tumahimik na lang ako. Sa loob-loob ko, walang saysay na magpaliwanag at alam kong siya ang kakampihan ni Christine. Lumipas ang ilang araw. Halos hindi kami nag-uusap ng maayos ni Christine. Parang may invisible wall sa pagitan namin. At si Angel ang nasa gitna. Tahimik na minamasdan kaming dalawa. Napansin ko ring mas madalas siyang naglalabas-masok ng bahay na hindi nagpapaalam. Minsan, may dala siyang mga gamit na hindi ko naman nakita dati. Bag na branded. Relo na halatang bago. Kapag tinatanong ko kung saan galing, laging may sagot. Regalo raw ng kaibigan, pamana raw ng kamag-anak. Pero isang beses, nahuli ko siyang may kinakausap sa labas ng gate. Ang lalaking nasa edad 30. Nakasuot ng kupas na jacket at may hawak na supot. Nang makita akong papalapit, dali-dali siyang pumasok at iniwan ng lalaki. Hindi ko rin makalimutan na ang isang gabi, naguhugas ako ng pinggan. Si Christine, nasa sala, nanonood ng TV. Dumaan si Angel sa likod ko, Sir Gimbal, at sa sobrang lapit, naamoy ko ang hininga niya na amoy alak. Angel, uminom ka ba? Umiling lang siya pero nakatitig sa akin ng diretso. Hindi po, Daddy. Siguro guni-guni nyo lang. Pero alam kong hindi ako nagkakamali, Sir Gimbal. At dumating ang punto na pati si Christine ay nagsimula ng makaramdam ng kakaiba. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng aparador, napansin niyang bukas ang pinakatagong drawer kung saan nakalagay ang natitirang alahas. Wala na roon ang bracelet na binigay ng nanay niya. Nagtinginan kami. Walang ibang pwedeng gumawa noon. Pero kahit nakikita ko na handa na sanang magduda si Christine, agad bumalik si Angel sa kwarto. Bit-bit ang isang plato ng mangga at parang walang nangyari. Sir Gimbal, doon ko naisip na hindi ito bastang batang pasaway lang. Parang may kontrol sa paligid. Kaya niyang gawing kampi sa kanya ang asawa ko kahit malinaw ang ebidensya. Kaya niyang magpanggap na mabait kapag kailangan. At kaya niyang ngumiti sa gitna ng akusasyon na para bang alam niyang walang magagawa ang kahit sino. At habang lumilipas ang mga araw, pakiramdam ko mas lalo lang siyang lumalakas sa loob ng bahay. Pagkatapos ng 1 linggo, naging maayos na ulit kami. Tahimik na ulit ang bahay. At akala ko tapos na ang mga gulo. Pero isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, biglang nag-iba ang hangin sa paligid. Parang may malamig na simoy na dumadampi sa bato ko. Kahit sarado naman lahat ng bintana, biglang tumayo si Angel. Hawak ang kutsara at tumingin kay Christine. Mami, may sasabihin po ako. May kabit po si Daddy. Napatingin agad ako sa kanya na parang may sumiklab na apoy sa dibdib ko na galit. Kulat at kaba na hindi ko maintindihan. Sa una,
Hindi naniniwala si Christine. Nakakunot lang ang noo niya sa gimbal at tumingin sa akin. Pero bago pa ako makasagot, umiyak si Angel. Pero Sir Gimbal, hindi iyon normal na iyak ng bata. Iba ang tunog at mababa. Parang pilit na pinapalabas at may halong kakaibang puwersa. Mas masakit sa tenga kaysa sa puso. Totoo ba? Totoo ba ang sinasabi ng bata, Victor? Ha? Hindi. Wala akong kabit, mahal. Wala akong ibang babae. Pero parang wala na siyang naririnig. Nakatingin lang siya kay Angel na parang naniniwala agad sa bawat salita ng bata. Victor, hindi nagsisinungaling ang bata. Aminin mo na lang. Mahal, maniwala ka sa akin. Kinukuha niya lang ang loob mo. Hindi na iyan basta-basta bata, mahal. Niloloko niya tayo. Nakita ko po talaga na may kasamang ibang babae si Daddy, Mami. Sobrang sweet po nila, Mami, kaya sigurado akong kabit niya yun. Sir Gimbal, habang sinasabi niya yon, ramdam kong tumutusok sa utak ko ang bawat salita niya. Parang may malamig na kamay na humahaplos sa bato ko. At doon ko napansin, habang umaagos ang luha niya, nakatitig siya ng diretso sa akin. Hindi iyon tingin ng inosenteng bata. Hindi iyon tingin ng isang taong may alam sa ginagawa niya. Napansin ko rin ang labi niya nang gumalaw ng bahagya, Sir Gimbal. Parang bumubulong ng mga salitang hindi ko marinig. Pero kahit mahina, alam kong hindi iyon normal na salita ng tao. Parang ibang lingwahe. Luma at mabigat pakinggan sa isip. Hindi ko na lang pinansin. Pero mula noon, nagsimula ang mga kakaibang bagay. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting napapansin ko na si Christine ay palaging galit sa akin. Kahit wala akong ginagawa. Parang lahat ng pagkakamali ng mundo sa akin na pupunta. Isang gabi, narinig ko si Angel sa kwarto niya. Kausap ang sarili. Hindi iyak, hindi kanta, kundi parang pagdadasal, pero hindi para sa Diyos. At dito ko lang napagtanto, Sir Gimbal, baka hindi lang basta pagsisinungaling ang ginagawa ng batang ito. Baka may mas malalim na dahilan kung bakit gusto niyang masira ang pamilya namin. At sa mga sumunod na araw, nagsimula na ang mga plano ni Angel. Mga lihim na binabalak laban sa taong tumayong pangalawang ina sa kanya. Wala ni isang hinala si Christine. Sa katunayan, lalo pa siyang naging mas maalaga. Magdamag, ako at si Christine, abala sa paghahanda ng baon ni Angel. Pinipili ni Christine ang pinakamasarap na ulam. Sinisigurong malinis ang uniforme. At kahit pagod sa trabaho, ay nagagawa pa rin niyang tulungan sa takdang aralin. Si Angel naman, sa paningin ng lahat, ay mabait, masunurin at parang anak na talaga sa amin. Angel, anak, kumain ka na muna bago ka mag-aral. Mainit pa yun, no? Opo, Ninang, salamat po. Ngumiti siya habang tinatanggap ang pagkain. Pero Sir Gimbal, sa likod ng ngiting yon, may lihim na gumagapang. Isang gabi habang tulog si Christine, nagising ako sa mahina pero kakaibang tunog mula sa kwarto ni Angel, Sir Gimbal. At parang may humuhuni, mabagal at paulit-ulit. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Sa manipis na siwang, nakita ko si Angel nakaupo sa sahig. May kandilang kulay itim at pula sa harapan niya, Sir Gimbal. At may papel na may sulat na hindi ko maintindihan. At isang lumang manika na tinutusukan ng aspile. Magbabayad ka, magbabayad ka. Bulong niya sa sarili niya, Sir Gimbal. At ramdam ko ang panlalamig ng balat ko. Sa takot ko, hindi ko natuluyang binuksan ang pinto. Pumikit ako at nagdasal na sana guni-guni lang yun. Kinabukasan,
Matapos kong makita si Angel sa sala na may baso ng dugo at sinunog na litrato, hindi na ako mapakali. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Christine. Baka isipin lang niya na nasisiraan na ako ng ulo. Pero ramdam ko, may masama nang gumagalaw sa loob ng bahay na to. At si Angel ang sentro nito. Sa umaga, parang wala lang. Tumutulong siya sa kusina. Nakikipagkwentuhan kay Christine. Pero tuwing titingin siya sa akin, Sir Gimbal, parang sinasaksak ako ng mata niya. Walang emosyon. Walang init yung tingin na parang tinitimbang ka kung kailan ka bibigay. Gabi-gabi, paulit-ulit kong naririnig yung mga tahimik na yabag mula sa pasilyo, Sir Gimbal. At hindi ito normal na lakad, kundi mabagal, mabigat, parang hinihila ang paa. Isang madaling araw, sinundan ko siya. Nakayapak siya, suot ang puting damit na parang pangdasal, at huminto sa likod ng bahay. Doon may matandang babae na nakaitim, nakayuko, hawak ang palanggana na may lamang tubig na kulay kalawang. May sinasambit silang wika na hindi ko maintindihan. Minsan sobrang bilis ng salita, minsan naman sobrang bagal at malalim. May inilabas ang matanda na maliit na bote na pulang likido, halos kulay na muong dugo. Iniabot niya kay Angel at nakita kong ngumiti ang bata ng malawak. Yung ngiti na iyon, hindi ngiti ng batang inosente. Para bang may masamang nilalang na nakatira sa katawan niya. Kinabukasan, si Christine ay halos hindi makatayo. Sabi niya parang may malamig na kamay na nakadagan sa dibdib niya, Sir Gimbal. Kaya tuwing natutulog sa gabi, naririnig ko siyang humihingal. Tapos biglang napapamulat ang mata at sasabihin sa akin, "Mahal, may humihilas pa ako sa ilalim ng kumot." Noong una, akala ko bangungot lang. Pero isang madaling araw, nakita ko mismo yung kumot niya na gumagalaw, pababa kahit walang tao sa dulo ng kama. At nang binuksan ko ang ilaw, walang tao, pero may basang marka ng kamay sa sahig at hindi kamay ng bata. Mahaba ang daliri at malamig ang sahig na para bang may yelong dumaan. Ilang araw lang ang lumipas. Ako naman ang tinamaan, Sir Gimbal, at nagising ako sa boses na pabulong. "Magbabayad ka na. Magbabayad ka na." Pagmulat ko, nasa paanan ko yung matandang babae na maputla. Duguan ng mga mata at nakatunganga na parang gustong sumigaw. Pero walang boses na lumalabas. Pilit akong tumayo, Sir Gimbal. Pero parang may humihila sa tiyan ko mula sa loob. Parang may malamig na kamay na pumapasok sa katawan ko. Nang magising ako sa umaga, may pasa ako sa tagiliran. Parang marka ng mahigpit na kapit. Isang gabi, nakita ko si Angel na umiiyak. May pasa sa braso. Sabi niya, "Ninang, Ninong, baka ako na ang susunod. Parang may sumusunod din sa akin." Siyempre, naniwala agad si Christine. Inalagaan siya. Pinakain. Pinahira ng langis na parang panlaban sa kulam. Pero ako, Sir Gimbal, ramdam kong nilalaro lang niya kami. Lalo na kapag wala si Christine sa kwarto at bigla siyang titigil sa pag-iyak. Titingin sa akin at bubulong ng, "Hindi ba ito ang simula, Ninong?" Dumating ang gabi na halos ikamatay namin ni Christine, Sir Gimbal. 3:00 ng madaling araw at nagising ako sa ingay ng pinto na kumakalabog. At nagulat ako, Sir Gimbal, nung nakita ko si Christina nakalutang sa kama. Oo, nakalutang siya, Sir Gimbal. Mga 1 dangkal mula sa kutsyon at nakatuwid ang katawan. Yung mata niya, puro puti. Sa gilid ng kama, si Angel, nakaupo sa sahig.
hawak yung maliit na bote mula sa matandang babae. May sinasambit na wika na parang pinaghalo ng bulong at huni ng hayop. Lumapit ako agad at hinila ko si Christine pababa. Niyakap ko siya at nagdasal ng malakas. Ramdam ko yung bigat na parang may humihila sa kanya palayo sa akin. Habang dinadasalan ko siya, naririnig ko yung tawa ni Angel na mahina lang sa simula, pero palakas ng palakas. Hanggang parang nasa lahat ng sulok ng kwarto. Paglingon ko, Sir Gimbal, ay wala na siya. Pero sa sahig, naiwan yung manikang tinutusukan niya dati. At ngayon, may mga patak ng dugo mula sa mata at bibig. Hindi ko agad sinabi kay Christine ang nakita ko. Sabi ko lang baka masama ang panaginip niya. Pero sa totoo lang, gabi-gabi, ramdam kong may nagmamasid sa amin. At tuwing maglalakad ako sa pasilyo, Sir Gimbal, sa gilid ng paningin ko, may nakatayo na maliit, payat, nakaputing damit pero hindi gumagalaw. Isang gabi habang nakahiga ako sa sala, bigla akong ginising ng malamig na simoy ng hangin sa aking liig na parang may humahaplos. Pero hindi tao. Nang lumingin ako, walang tao sa tabi ko. Ngunit sa katabing kwarto, narinig ko ang pinto ni Angel na dahan-dahang bumubukas at nagsasara. Kasabay ng mga yabag na mabagal at mabigat na naglalakad patungo sa aming silid. Hindi ko mapigilan ang kaba na unti-unting sumisingit sa dibdib ko, Sir Gimbal. Maya-maya, naramdaman kong parang may mabigat na humahampas sa dibdib ko. Hindi na ako makahinga ng maayos. Parang may nakadagan sa akin, Sir Gimbal. Pero wala namang tao sa tabi ko. Nang sinubukan kong tumayo, biglang nanghina ang mga paa ko at muntik na akong bumagsak, Sir Gimbal. Lumabas si Christine mula sa kwarto. Nanginginig at halos hindi makalakad. Victor, mahal, hindi ko na kaya. Parang may kumakagat sa puso ko. Parang dinudurog. Pinuntahan ko siya at piniga ang kanyang kamay. Pero lumabas sa kanya ang malamig na pawis, Sir Gimbal, at hindi siya makausad. Sa gitna ng gabi, halos hindi na namin alam kung nasaan kami sa sarili naming bahay. Para bang nilulunod kami ng dilim, Sir Gimbal, na hindi ko maipaliwanag. Habang si Angel ay tahimik lang sa kanyang kwarto, nakangiti ng malamig. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising kami sa malakas na pagkalampag ng pintuan ng kwarto namin. Nang buksan namin, wala namang tao, pero may kakaibang amoy na mabaho. Parang nasunog na buhok at isang halong amoy ng asopre at lupa. Biglang umulan ng maliliit na kulog sa loob ng bahay. Kahit walang bagyo, ang ilaw nagkikikidlat at paulit-ulit na namamatay at bumabalik naman. Nagsimulang magpakita sa paligid ang mga anino, Sir Gimbal, na malalaki, nakakatakot at parang nanlilisik ng galit. Si Christina, dati kong nakilala, ay parang hindi ko na nakikilala. Nakatayo siya sa gitna ng sala, nanginginig, umiiyak at bumubulong. Angel, bakit mo ito ginawa sa amin? Ano ang ginawa naming kasalanan? Walang sagot si Angel, Sir Gimbal. Nakaupo lang siya sa tabi ng pinto. Nakangiti na parang hari ng dilim. Pinilit ko siyang lapitan pero isang malakas na hangin ang dumaan na para bang may puwersa na pinalipad ako palayo. Bigla akong nahulog sa sahig, Sir Gimbal, at naramdaman ko ang malamig na kamay na dumadampi sa aking liig. Hinihila ako pababa. Si Christine ay napalahod na, Sir Gimbal. Halos hindi na makagalaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Nakatitig sa akin habang halos hindi makapagsalita. Sa oras na iyon, naramdaman namin ang matinding puwersa ng kulam ni Angel. Hindi lang siya, kundi may kumukontrol sa kanya, at hindi lang basta panlaban, kundi malupit na pagsupil sa aming kaluluwa.
Hindi namin alam kung hanggang kailan namin kakayanin, Sir Gimbal. At nagdasal kami na nagdasal. Kumatok kami sa pinto ng simbahan. Humingi ng tulong sa mga albularyo at pari. Ngunit kahit sino pa man, kapag tinanong mo si Angel, palagi siyang humingiti at sasabihin, "Walang makakapigil sa akin. Bahala kayo sa inyong sarili." Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, Sir Gimbal. At ang gabing nagsimula ang lahat ng tunay na bangungot sa buhay namin ni Christine, na dati ay malakas at masigla, ay unti-unti nang nanghihina, nang hindi maipaliwanag. Hindi lang ito simpleng sakit. Ramdam ko, may mabigat na puwersa na pumipigil sa kanya. Isang gabi, Sir Gimbal, habang nakahiga siya sa kama ng ospital, narinig ko ang paghinga niya na parang hinihingal na, at bigla siyang napahawak sa liig. Ang mga mata niya ay umiikot, parang may mga matang nakikita ang mga bagay na wala ako. "Victor, ang sakit ng dibdib ko. Parang may pumipigil sa puso ko. Patawarin mo ako, Victor." Hawak ko ang kamay niya. Pilit pinipigil ang sarili na huwag mawala ng pag-asa. Pero ramdam ko na parang nawala siya sa akin, na hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagay na hindi namin maunawaan. Lumipas ang mga araw at hindi na kinakaya ng aking asawa, Sir Gimbal. At parang pinupunit ang puso ko sa sakit na hindi namin maintindihan kung bakit nangyayari ito. Kung ano talaga ang sakit na sumisira sa kanya. Pero may isang bagay na alam kong totoo, na hindi na ito simpleng karamdaman lang. Kinagabihan, nagising ako sa malamig na hininga na humahaplos sa tenga ko. Nang lumingon ako, walang tao. Pero sa kabilang kwarto, narinig ko ang pinto ni Angel na dahan-dahang sumasara. Hindi siya nakikitang lumalabas, pero ramdam ko na may ginagawa siyang hindi namin alam. Kinabukasan, napansin ko na iba na ang kilos ni Angel. Parang may tinatagong dilim sa mga mata niya. Minsan, habang mag-isa siya, napapansin kong bulong ng bulong siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Isang gabi, nilapitan ko siya sa sala, Sir Gimbal. "Anak, bakit ka ganyan? Bakit parang may tinatagong malalim na lungkot at galit?" "Hindi mo po maiintindihan, Nino. May mga bagay po na kailangang gawin para maging tama ang lahat. Hindi lang po ako, Ninong. 3 kami, Ninong. 3 may galit sa'yo." Hindi ako sigurado kung sinasabi niya iyon sa akin o sa isang tinig na nakikinig sa kanya, Sir Gimbal. Hindi nagtagal, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa bahay namin. Nawawala ang mga gamit ni Christine, na mga alahas, damit, mga gamit sa kusina, at parang nilulusob ng isang invisible na kamay, Sir Gimbal. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa tunog ng isang pag-iyak ni Christine. Dahan-dahan akong lumabas sa kwarto at nakita ko siyang nakaupo sa kama. Nanginginig. Sa braso niya, may marka ng mga malalaking kamay na hindi katulad ng tao at mahaba, at tila may mga kuko na parang panghayop. Napalingon ako sa pintuan, Sir Gimbal. Hinahanap si Angel, pero wala siya roon. Parang nawawala siya sa aming mga mata. Kinabukasan, halos hindi na makagalaw si Christine. Laking takot ko nang dalhin ulit siya sa ospital. Ngunit kahit anong gamutan ang gawin nila, lalo lang siyang nangihina, Sir Gimbal. Gabi-gabi ay nagigising ako at naaamoy ang nasusunog na kandila at usok sa loob ng bahay. Nang lumabas ako sa kwarto, nakita ko si Angel na nakaupo sa sahig ng sala, napapaligiran ng mga nasusunog na papel. May hawak na baso ng dugo. Sa kanyang mga labi, bumubulong siya ng mga salitang hindi ko maintindihan, Sir Gimbal.
Ang alam ko ay mga orasyon ng isang kulam na matagal ko nang narinig sa mga kwento. Angel, ano to? Anong ginagawa mo? Ngumiti lang siya. Ngiting nanlilisik at walang kaluluwa, Sir Gimbal. Ninong, hindi niyo po kami napansin. Pero lahat kayo may utang sa akin. Pagkatapos nito, bigla siyang lumakad papalapit kay Christine na hindi na makagalaw sa kama at inilagay ang bote na may pulang likido sa ilalim ng ulan niya. Kinabukasan, lalong lumala ang lagay ni Christine, Sir Gimbal. Halos hindi na siya makahinga ng maayos at lagi siyang nanginginig na hindi maipaliwanag. Umabot sa puntong muntik na siyang mawala ng malay. Nangyayari rin ang mga kakaibang pangyayari sa akin. Tuwing pipikit ako, may nakikita akong imahe ng isang babae na may dugo ang mga mata, nakatayo sa paanan ng kama namin. Hindi ko makita ang mukha niya, pero hindi ko naririnig ang kanyang bulong. Nagtataka ako, Sir Gimbal. Tama nga si Angel, hindi lang siya kundi tatlo sila. May isang babae pa at isang matanda. Siya ang may sala. Siya ang may sala. Sa kabila ng lahat, nagpatulong na ako sa mga kakilala ko para makahanap ng manggagamot. Kaya kanina ay may dumalaw sa bahay naming mga ilang albularyo at espiritista. Pero sa kabila ng kanilang ritual, unti-unti akong nakaramdam na nilalabanan ng isang puwersa na hindi ko matukoy. Hanggang sa isang gabi, nagising ako sa sigaw ni Christine sa ospital. Victor, tulungan mo ako. Ayoko na. Nang tumingin ako sa kanya, nakita ko ang mga matang puti na parang walang buhay. Sa paanan ng kama, nakatayo si Angel. Nakangiti at may hawak na maliit na manika na duguan. Anak, ano ito? Bakit mo ginagawa to? Ngumiti siya ng malamig. Hindi tulad ng dati, Sir Gimbal. Gusto na namin siyang ikulong pero hindi naniniwala ang mga pulis, Sir Gimbal. Lalo na't walang pruweba at masyadong bata si Angel para gawin lahat ng ito. Umiyak ako ng umiyak, Sir Gimbal. Dahil hindi na talaga kinakaya ng aking asawa. Hindi na kinakaya ni Christine lahat. Gusto kong magalit pero pinapangunahan ako ng aking iyak. Ninong, panahon na para bayaran niyo ang lahat ng pagkukulang niyo sa akin. Sa mga sumunod na araw, nalaman ko ang katotohanan na hindi si Angel ang tunay na may gawa ng lahat ng ito. Ang kumare ni Christine, ang siyang nagpakulam at kinokontrol si Angel. Ang dahilan, Sir Gimbal, inggit at galit dahil sa kayamanan at pagmamahal na tinanggap namin kay Angel. At sa pamilya namin, si kumare rin ang dahilan kung bakit umiba ang ugali ni Angel noon, Sir Gimbal. Nang nalaman ko ito, hiniling ko kay Angel na itigil ang lahat at maghanap ng paraan upang malinis ang sumpa. Usapan namin ni Angel sa bahay pagkatapos malaman ng katotohanan. Anak, Angel, hindi ito ang iyong laban lang. Kailangan nating harapin ang tunay na sanhi ng lahat ng ito. Ninong, gusto kong itama ang lahat. Hindi ko gusto ang nangyari kay Ninang, kay Mami. Napunta ako sa madilim na daan dahil sa sakit at galit na tinago ko na hindi naman talaga ako. Huwag kang mag-alala, Angel. Tutulungan ka ni Daddy. Pero kailangan nating magkaisa bilang pamilya. Opo, Ninong. Handa na akong magbago para sa alaala ni Ninang Christine at para sa ating lahat. Hindi naging madali ang pagharap sa katotohanan pagkatapos ng mahabang gabi ng pagdurusa. Nang malaman namin na ang kumare ni Christine ang nasa likod ng sumpa, kinailangan naming harapin siya ng buong tapang. At hindi lang para sa sarili namin, kundi para sa alaala ni Christine at para kay Angel. Ipinatawag namin siya sa bahay sa presensya ng mga albularyo at
espiritista na tumulong sa amin upang alamin ang buong kwento. Sa umpisa, tahimik lang siya. Malamig ang tingin at parang nakatago ang isang lihim na mas malalim kaysa sa inaasahan namin. Habang patuloy ang pagtatanong, hindi niya napigilan ang sarili niya, Sir Gimbal. Ako ang may gawa nito. Oo, ako ang nagpakulam kay Christine. Pero hindi ko ginusto na maging ganito ang lahat. Nagtakip siya ng muka at tila niluhod ang bigat ng kanyang pagsisisi. Kaya ramdam namin na nagsisisi na talaga siya. Bakit mo ginawa? Dahil sa'yo nagkagano ng aking asawa, ang iyong kumare. Nakikita niyo ba yung buhay namin? Wala kaming yaman, walang pag-asa. Ako at ang pamilya ko ay palaging naghihirap habang kayo laging masaya. Palaging may sagana. At si Angel, ang inaanak niyo, ang anak ko na para bang ang lahat ng biyaya ay napunta sa kanya. Sabi ko, bakit kami? Bakit kami hindi? Ang galit, ang inggit, unting-unting sumisiksik sa puso ko, Victor. Ayoko nang maging mahina. Gusto kong mapigilan ang pag-asenso nyo para maramdaman nyo kung papaano maghirap katulad namin. Kaya kinulam ko kayo gamit ang katawan ni Angel. At kasama ko ang lola ko pero hindi ko inaasahan na ganito kalala ang magiging resulta. Sa mga salitang iyon, ramdam namin ang bigat ng kanyang pagsisisi. Si Angel naman, na matagal ko na pinaniniwala ang may itinatagong dilim, ay nasira rin ng mga pangyayaring iyon. Hindi siya perpekto at napasama sa kadiliman dahil sa galit at lungkot. Pero sa huli, siya rin ang biktima. Sa tulong ng mga espiritista at albularyo, isinagawa namin ang isang mahigpit at solemneng ritual upang alisin ang sumpa at mga puwersang madilim na bumalot sa aming bahay. Ang ritual ay hindi lamang isang seremonya ng mga dasal at orasyon, Sir Gimbal. Ito ay isang paglalakbay sa aming mga puso at kaluluwa. Sa loob ng bahay, pinuno ng usok ng insenso, mga kandila na naglalabas ng malambing na liwanag, at mga orasyong binibigkas ng mga espiritista ay bumalot sa amin ng proteksyon, Sir Gimbal. Habang isinasagawa ang mga ritual, ramdam ko ang bigat na unti-unting nawawala sa aking katawan. Ang mga aninong bumabalot sa aming tahanan ay parang hinihimok palabas, nililipad ng hangin, Sir Gimbal. Napatingin ako kay Angel at kay Kumare. Pareho silang nanghihina. Pero may kakaibang liwanag sa kanilang mga mata na may liwanag ng pagsisisi, pag-asa at pagnanais na magbago. Pagkatapos ng ilang araw, unti-unting bumalik ang kapayapaan sa aming tahanan. Si Angel ay nagsimulang maging mas matatag, Sir Gimbal. Mahinahon. Unti-unting nawala ang mga anino sa kanyang mga mata. Ang kumare ng aking asawa naman ay nagpakita ng taos-pusong pagsisisi. Victor, Angel anak, patawad sa lahat ng sakit na naidulot ko. Hindi ko sinasadyang maging dahilan ng inyong paghirap. Sana'y mapatawad niyo ako at bigyan ng pagkakataon na itama ang mali. Hindi madali para sa akin magpatawad, Sir Gimbal, dahil ang mga sugat ay malalim at madugo. Ngunit sa puso ko, alam ko ang tunay na lakas ay ang kakayahang bumangon mula sa pagkakadapa. At ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa kapatawaran. Ngayon, habang isinusulat ko ito, nararamdaman ko ang bahagyang liwanag na bumalik sa aming buhay. Ang kwento namin ay patunay na kahit gaano pa kabigat ang sumpa o problema, may pag-asa sa dulo. Hindi ko makalimutan ang lahat ng nangyari sa amin. Ang sakit ng pagkawala ni Christine ay parang pilat na hindi kumukupa sa puso ko, Sir Gimbal.
Pero sa kabila ng lahat ng trahedya, may natutunan akong mahalagang aral na ang buhay ay hindi lang laging patas. Ngunit ang pagmamahal at pag-asa ang magbibigay lakas sa atin upang makabangon. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nakita kong nagbago si Angel. Mula sa batang napasok sa madilim na daan ng galit at pagkamunghi, ngayon ay nagsikap siyang bumangon. Nagpasya siyang mag-aral muli. Ituloy ang mga pangarap na noon na nawala sa kanya. Nakita ko ang determinasyon sa mga mata niya, Sir Gimbal. At iyon ang nagbigay ng liwanag sa madilim naming mundo. Ang kumari kong tinitignan ko dati bilang kaibigan ay nagsimulang humarap sa katotohanan. Hindi madali para sa kanya ang aminin ang lahat. Ngunit sa pagtanggap ng kanyang pagkakamali, nagsimula siyang magbago ng buhay. Kung tatanungin niyo po ako, Sir Gimbal, kung ipinakulong ko ang kumari ko, hindi ko na po ginawa iyon. Nagkusa po siyang sumuko. Ngunit paglipas ng panahon, nakalaya din ang aking kumare dahil nabigyan siya ng parol. Sa ngayon po ay nagtatrabaho siya ngayon ng mabuti. Pilit na ibinabalik ang tiwala ng mga taong nasaktan niya. Bagamat hindi na maibabalik ang nakaraan, ang kanyang pagsisisi ay tunay. At ito ang nagsilbing simula ng kanyang pagbabago. Ako naman bilang ninong ni Angel ay patuloy na nagdarasal. Humihingi ako ng lakas upang maging gabay sa amin. Dahil nawala na ang aking asawa at si Angel na aking inaanak at itinuring na anak ay siya na lang ang aking kasama. Habang lumilipas ang mga araw, Sir Gimbal, unti-unti kong napagtanto na ang tunay na laban sa buhay ay hindi lang sa mga problemang nakikita natin, na ang mga sakit, galit o kulang man na sinubok na sumira sa amin, kundi ang laban sa loob ng ating mga puso, ang pagtanggap sa mga nangyari, ang pag-ibig na muling ibinuo at ang paghilom ng sugat ng kapatawaran. Dahil dito, madalas na akong magsimba, Sir Gimbal, hanggang sa sinubukan kong magpare. Tama kayo, Sir Gimbal. Isa na akong pari ngayon. At masakit man ang nangyari, pero ang natutunan ko, ang galit at sama ng loob ay pabigat lamang sa ating mga puso, Sir Gimbal. Sa bawat araw na pinili kong magpatawad. Kung maitatanong niyo po, Sir Gimbal, at ang mga tagapakinig ninyo, kung naisipan ko bang gumante sa kumari ko? Opo, naisipan ko dahil sa sobrang sama ng loob. Pero naisip ko rin na hindi ko kailangang ibaba ang level ko sa level ng kumari ko. At ipinagpasa Diyos ko na lamang po ang lahat ng nangyari. Bahala na po ang Diyos sa lahat ng nangyaring ito sa buhay ko. Ipinagkakatiwala ko na po ang lahat sa Kanya. Sa ngayon po ay isa na akong lingkod simbahan. Masaya po akong nagpapahayag ng salita ng Diyos. At dito ko na po tinatapos ang kwento ko, Sir Gimbal. Mag-iingat po kayo palagi at God bless sa channel nyo. Ganun na rin po sa lahat ng tagapakinig nyo. Maraming salamat po. At dito na po nagtatapos ang ating kwento sa ngayon. Sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe na po kayo at huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated pa kayo sa mga susunod na mga katatakutan na i-upload natin sa channel na ito.